So, narito po yung ating Japanese bamboo kung tawagin ano. Yan po yung itsura niya no. Sana meron kayong ganito no, pero I'm sure yung iba sa inyo meron na nito. Kasi common lang tong halaman na to at medyo hindi pinapansin. Pero yung iba, lucky plants po siya dahil nga po kawangki po niyan. Ito po sa mga pamilya ng Dracena, tsaka po kung alam nyo po yung lucky bamboo, yan po ay hindi bamboo din. Pamilya din po yan ng Dracena, no? Mas napapalamig niya po yung paligid. Sa maalinsangan na panahon, kapag meron po kayo ng halaman na ito, malaki pong tulong. Hello everyone! This is Hermes Sunao, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel! And for today's video, naku po, meron na naman ako sa inyong ibibidang halaman, ano? At sana meron kayong ganito, no? Pero I'm sure yung iba sa inyo meron na nito. Kasi common lang tong halaman na to at medyo hindi pinapansin. Pero yung iba, hindi alam yung benepisyong taglay nitong halaman na to. At maganda po ito. Kaya ibibigay ko sa inyo yung reason kung bakit meron kayo dapat tong halaman na ito. Ito po yung tinatawag na yan, Japanese bamboo. Yan. Bamboo po yung tawag sa kanya, no? Pero siya po ay nasa pamilya ng Dracena. Yes po. Dracena sulculosa yung tawag sa kanya. And tinatawag din po itong Dracena gold dust. Yan. Malalaman nyo kung bakit siya ganyan tawagin, ano? Kaya yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Kaya kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. At gaya po ng nasabi ko sa inyo kanina, isa na naman pong halaman yung ating i-feature, ano? Ito pong napakaganda nating Japanese bamboo. Yan po, ito ay makikita natin madalas, no? Na nasa garden siya, pero hindi masyadong napapansin. Kumbaga, isa siya sa mga underrated na plants. Pero alam niyo po ba na merong mga benepisyo ang halamang ito, at syempre meron siyang king kagandahan na talaga namang i-discuss natin. Meron po akong 5 rason kung bakit dapat meron kayo ng halaman na ito. Kaya simulan na natin. Sa mga hindi pa po pamilyar sa halamang ito, narito po yung ating Japanese bamboo kung tawagin ano. Yan po yung itsura niya, no. Medyo mahaba, tapos meron siyang ganyan sa dahon, yung mga spot ano, kaya siguro siya tinawag na gold dust kasi medyo may yellow po yung mga tuldok niya. Actually marami po yung variety yung halaman na yan, and isa lang po ito, no, sa mga variety ng halamang ito. Sabi ko nga sa inyo, Dracena yan, ano. Pag sinabing Dracena, maganda yan. Alam naman natin yung mga natampok nating halaman ng ating mga previous videos is Dracena. And kapag Dracena, isa po yan sa magagandang alagaan na halaman, ano. So, ano ba yung una nating reason kung bakit dapat meron kayo? Siya po ay merong best ornamental value, no. At maganda pong plant display, mapa indoor or outdoor. May mga nagdi-display po nito sa labas, meron din pong nagdi-display sa loob ng bahay. So, napaka-versatile ng halamang ito. Yung kanyang rich green foliage, yan. Tapos may parang peppered na bright yellow variegation sa kanyang mga dahon, talagang napakaganda po, no. Katulad po ng bamboo, parang meron siyang stalk. Siya po ay mayroong katulad ng branch ng sa bamboo, no. Yan po nga kanyang pinaka stem para po nga sa bamboo, kaya po siguro tinagurian siyang bamboo. Unlike po nung ibang variety ng Dracena, kung mapapansin nyo po, iba po yung tubo nito, no. Kasi po siya, kaya niyang i-hold yung mga ganyan, no. Yung mga dahon niya, unlike nung ibang Dracena, parang kumpul-kumpul yung dahon niya, no. At eto, meron ka makikitang mga space ng mga stem na mahahaba. So, yan po, napaka-perfect po niyan para maka-create ng isang magandang home display. Sa paraan naman po ng pagdi-display nito, pwede nyo po siyang ilagay sa mga corner area. Ito po medyo nagiging lush at lumalaki din po, no. Magtitrim lang po kayo niyan
kapag halimbawang medyo makapal na pero yung tubo niya na pagkalash, kung halimbawa pong malaki yung space nyo, bagay na bagay po ito, no? Lalo na po doon sa mga bakanting corner, maganda po itong ilagay. Sa mga patio, sa malapit sa pintuan, sa mga living room, pwede rin pong ilagay ito. Maganda rin po siya na ilagay doon sa mga malapit sa bintana na para po maka-absorb siya ng araw. Yung pangalawa naman po nating reason, ito po ay isa sa mga best air purifier. So, tinutulungan po tayo nito na linisin yung hangin sa ating bahay sa pamamagitan po nung pag-filtered po ng mga impurities tulad po ng formaldehyde, benzene, and even carbon dioxide po sa ating atmosphere, no? Tumutulong po yung halaman na yan. Kaya po, kung halimbawa na merong alaga kayo ng ganitong halaman, mas maganda po yung quality ng hangin sa inyong bahay. At makakatulong po talaga yan, lalo na po dun sa mga nahihirapan po sa paghinga, may mga allergy, may asthma. Isa rin po itong magandang halaman para sa inyo. Ang halaman din po na ito ay magandang humidifier. So, pag sinabing humidifier, mas napapalamig niya po yung paligid. Sa maalinsangan na panahon, kapag meron po kayo ng halaman na ito, malaki pong tulong. Kaya pong i-release ng halaman ito yung moisture, ano? Mapapansin nyo po, kapag halimbawa diniligan nyo itong halaman na ito, makita nyo po, minsan mamasa-masa po yung kanyang dahon. At talaga pong mapapansin nyo na lumalabas po dun sa kanyang mga foliage yung moisture, basang-basa po siya minsan, no? And yan po yung isa sa magandang karakteristik nitong ating Japanese bamboo. Kapag halimbawa pong nag-moist po yung kanyang dahon, yung pong alikabok dun sa hangin, maaari po diyang kumapit. At yan po, dahil nga po dyan napupunta yung mga alikabok, nalilinis po niya yung hangin. Sabi ko nga po kanina, yung mga may allergy, no, maganda rin po sa inyo to dahil yung mga airborne chemicals talagang pong nasasala nito. At the same time, yung mga maliliit na particles po sa hangin na sanhi po ng alikabok talagang napupunta po dito sa mga dahon. Kaya pansinin nyo po, mabilis kapitan po ng alikabok itong mga Japanese bamboo natin. And kung meron po kayo nito, mas mapapalamig po yung panahon. Sa pang-apat nating reason, ito po, maganda po ito sa mga beginners, ano? Ang halaman pong ito hindi mahirap alagaan. Sa totoo lang po, kapag meron po kayo nito, kahit sobrang busy nyo po, talagang mabubuhay at magsusurvive tong halaman na ito. Napaka-konting oras lang po yung kailangan i-google sa kanya, no? So, pasadahan natin ng mabilis yung kanyang pag-aalaga. Yung araw po nito, kailangan lang po niya ay nasa bright location. Yung makakapag-offer po ng 1 hanggang 2 oras na peak sunlight. Pwedeng-pwede po siya sa mga shaded na area, pero kailangan din po na meron siyang makuhang sikat ng araw. Kaya niya pong i-tolerate yan, yung low light condition. And pagdating naman po sa watering, dahil nga po nire-require sa halaman ito yung good level of light, mabilis pong matuyo yung kanyang mga lupa. So, depende rin po yan sa location. Kung halimbawa pong indoor nyo nilagay itong inyong Japanese bamboo, ang tendency po niyan medyo mabagal yung pagtuyo po ng kanyang mga potting mix. So, kapag natuyo lang po yung lupa, tsaka po kayo magdilig. Salatin nyo lang po, kapag tuyo na, yan po, that's the time na dapat na kayong mag-water. Pero kung halimbawa naman po na sa pinaglagyan niya, mabilis matuyo yung lupa, dilig na po kayo kagad, ano? Make sure lang po na yung top third ng lupa niya, ito yung tuyo na bago kayo magdilig, ano? Sa pamagitan po niyan, mapipigilan natin yung dehydration ng halaman. One thing po, dahil binanggit ko nga po sa inyo na mabilis kapitan po ng alikabok itong ating Japanese bamboo, kailangan po
linisin nyo yung mga dahon. Kasi importante po sa halaman na to na makapag-perform pa rin po ng photosynthesis, no? At kung hindi po malilinis yung dahon niya, maaring ma-block yung mga sunlight and yung kanyang pag-absorb ng mga pangangailangan niya sa hangin, hindi niya po magawa at hindi makapag-perform. Kaya po dapat lilinisin nyo rin po yung inyong mga dahon. Kung halimbawang mapansin nyo po na talagang kinapitan na siya ng makapal na alikabok. At yung huling-huli naman po nating reason, naku po, ito pong halaman na to ay tinuturing at kinukonsider din po na maswerte, no? Lucky plants po siya dahil nga po kawangki po niyan. Ito po sa mga pamilya ng Dracena, tsaka po kung alam nyo po yung Lucky Bamboo, yan po ay hindi bamboo din. Pamilya din po yan ng Dracena, no? Ito po, Sulculosa, samantalang yung ating bamboo na tinatawag, yung Lucky Bamboo, is Dracena sanderiana. So, magkawangki po yung dalawa na yan. Kaya sinasabing ito po, manang-mana rin ang pagkaswerte doon sa Lucky Bamboo. Dahil nga po ito, Japanese bamboo naman po itawag, tingnan nyo po, may mga stock din po siya na mahahaba. Sinasabi po na yung sinisimbolo nito is prosperity. Yung pong green color tsaka vertical shape niya nagbibigay sa kanya ng perfect characteristic ng wood element. So pag sinabing wood element, napakaganda po niyan, ano? Lalo na po pag pag-uusapan is kayamanan, wealth and prosperity, yan po, ano? And yung wood element po, ini-increase niya po yung flow ng positive energy. Yung iba nga po nilalagyan to ng ribbon pwedeng red and kung maganda raw pong lagyan ng gold ribbon, ano, para mas makahatak ng positive energy. Yung pong korte ng dahon niya, yan, na medyo pahaba at pabilog, maganda po yan sa feng shui, no? Kasi sumisimbolo po yan ng pera. Tapos po yung mga batik-batik niya po na kulay gold, yan din po ay maswerte. And sinasabi po na ilagay nyo ito sa southeast area ng inyong bahay para maganda po yung pasok sa inyo ng swerte. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung ating video for today. Itong tungkol sa ating Japanese bamboo, no? Kung meron kayo niyan sa inyo, syempre alam nyo na kung ano gagawin dyan. Syempre, treasure nyo, no? At maganda po talaga ito at dapat meron kayo nito. So, ayan mga ka-MDP, salamat ng marami sa mga nanood ngayong araw na ito. At syempre po, salamat din sa lahat ng nagla-like, nag-share at nagko-comment ng ating video, no? Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, ha? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermy Sunao or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na po yan. Salamat ng maraming sa inyong walang hanggang suporta at pagmamahal. And this is Hermy Sunao, nagsasabi po sa inyo ng Happy Planting! Bye-bye!